Yes sir! At ayan, last part ng ating video dito sa Boracay trip natin. At ayan, nandito nga pala nga tayong sa souvenir shop. This is the last day of our tour dito sa Boracay. Kaya kailangan na natin bumili ng mga souvenir. At ayan, dito nga pala sa Rakim Souvenir Shop. Pwede kayo magpa-customize dyan ng iba't ibang souvenir tulad ng baso, tumbler, ayan, mga shot glass, wallet, iba't iba yan. At dito kay kuya, bandang gitna yan kay kuya. At dyan ako nagpa-customize ng aking baso na may takip. Yung logo ko ng Clay Tots. At balik muna tayo ng kwarto natin dahil magpapalit tayo dahil meron tayong activities, island hopping, tsaka helmet diving. So let's go! So guys, we are here sa Station 3 para i-meet ang ating tour guide na si Marco Tugoktok. At ayan, kung naghahanap kayo ng on the spot na mag-tour guide sa inyo, kung nandun na kayo sa Boracay, mas maganda na kontakin nyo na lang to. Recommended to guys, mabilis kausap, maayos at mabait. Kung naghahanap kayo ng tour guide para sa island hopping, ito lang, Marco Tugoktok. Search nyo lang guys. Sir, thank you sir. See you salamat. Enjoy po kayo sa mga sa page. Chat na lang ulit mama. Apo sir, chat lang po. Alam na yun sir ni Kuya Alex. Apo. Okay sir. Sige pa sa lahat. Kami lang. Sir, sa gitna tayo sir. Ayun po sa gitna sir. So guys, i-mention ko na lang siya dun sa caption para madali nyo makakita kung on the spot na maghahanap kayo ng tour guide. At ayan, paalis na tayo. Meron pala tayong 3 destinations na pupuntahan dito around Boracay Island. May Puka Beach, tapos yung pagkakainan natin na buffet lunch, tsaka yung Crystal Cove. Yan guys, maganda yan. Ito nga pala yung resort ni Manny Pacquiao, pero na siya, abandoned na siya. Wala na nagpupunta dyan. Tapos nandito sa Station 0, ang pinakamura, ang papamura ka, around 30,000 yata ang per night yan. At ayan, dyan nag-book si Heavens Paralejo. This summer lang yan, 2026, nagpunta si Heaven. Pero sa pagkakaalam ko, Station 0 yun. Kasi doon naman nagpupunta ang mga artista, businessman, mga yayamanin. Doon sa Station 0 dahil napakamamahal talaga. Hindi afford ng mga simpleng mamamayan ang nagpupunta doon. At ayan, nandito na pala tayo sa Puka Beach. At ang unta natin ginawa is nag-swimming, tapos picture. Puran. Hello. Oh, di ba? Walang kuwang maganda. Napaalabo kasi talaga ng nung kuha ng video kapag may cover na yung pang protect sa sa tubig. Pwede naman tong ilubog sa tubig, kaso pag nalaglag to, sigurado hindi ko na makukuha sa sobrang lalim na ito. Yung protector kasi sa tubig, meron siyang lace kaya nahahawakan ko pa. Pero pag sinulo ko siya na ilubog sa tubig, bakit pag kasi madulas sa akin, hirap na tayo nitong kunin, hindi ko na makukuha to. So ayun, madadaanan na natin yung Crystal Cove, pero dadaan muna tayo dito sa Tabon Port para kumain ng lunch, buffet lunch at unlimited to. So guys, kain muna tayo. So guys, nandito na tayo sa Crystal Cove at meron sanctuary sa loob niyan. May entrance 300, pero syempre tipid-tipid tayo. Dito lang tayo sa labas at mag-swimming na naman. Yes sir. At dito nga pala guys is malulubog ng cellphone ko dahil mababaw lang dito. Kaya tingnan yung pagkakaiba ng may protector sa cellphone lang. At ayan, kung gaano kalinaw.
So nalobat na nga pala ako at malapit na ako mag-drain nung time na yun at nawala pa yung tsinelas ko. Tapos mag-helmet diving ako ng solo kasi hindi na nila kaya nila mama. At ayan, mag-isa tayo dito sa speedboat private. At ayan, solo flight, VIP, walang tsinelas. So maghahapon na nga at ayan, hindi napasa sa atin yung video dahil di gumagana yung OTG ko. At ayan, pero ginawa nila ako ng WhatsApp para mapasa sa akin, sinend sa akin at ngayon na-upload ko na yung video. Maraming salamat dyan sa mga staff sa helmet diving, lalo na si ma'am, di ako limutan ko na yung pangalan basta. Tapos nandito na tayo sa Chinese restaurant, sa sobrang pagod si Sky, hindi na siya nakakain at natulog na lang sa aking tabi. At ayan, kain na tayo guys, let's go! Guys, may na-order ako dito sa Boracay. Pina-customize ko to, tumbler. Hindi ko pa siya nakikita ngayon kasi galing kami sa Island Hopping. Tingnan natin. Hindi ko pa siya talaga nakikita. At ito, ang aking pinalagay ko yung logo ko, yung bago kong logo. Ito po yung ano niya, yung alam. Yan, hindi ko pa nakikita yung logo ko. Ito na. Ayan na. Oy! Yun. Medyo may mga siya. Pero clay touch yan. Meron siyang masyadong masunog. Kasi masyadong detail yung din, maganda. Boracay. Yay! Sa tingin ko, mas ma-emphasize to pag kinulayan ko siya. Kukulayan ko siya ng ganitong kulay din. Para ma-emphasize yung logo ko. Kasi may mga nasusunog na part. Ayan. Lang. So guys, magpapahinga na tayo. Kailangan na natin matulog. Kaya story time muna tayo saglit. So guys, ito ay tungkol sa isang estudyante. Ang pangalan ay Bogart. Ngunit si Bogart ay hindi isang katalinuhang estudyante. Mahina siya sa klase, pinagtatawanan, laging nabubuli. Ngunit gustong gusto niyang pumasok sa kolehiyo. Isang araw, nag-take si Bogart ng entrance exam. Ngunit nagulat ang lahat, pati siya, na siya ay pumasa. Out of 100 is 90 ang score niya. Simula noon, nagbago si Bogart. Iniwasan niya ang bisyo, barkada, pagsama kung kani-kanino na hindi makakatulong sa pag-aaral niya. Hanggang sa nakatapos si Bogart. Si Bogart ngayon ay isa ng successful na negosyante. May sariling lupa, bahay, sasakyan, magandang pamilya, maayos na pamumuhay, at magandang negosyo. Napupunta rin siya sa mga magazine, interview, at siya ay sikat na sikat. Isang araw, may natanggap siyang sulat. Galing ito sa universidad na kanyang pinasukan. Ito ay isang liham na pagkakamali. Pagkakamali nung kumuha siya ng entrance exam. Na sa halip na 90 ang score niya ay dapat ay 50 lang. Kadalasan sa buhay natin, marami pala tayong kayang gawin. Nawawalan lang tayo ng tiwala sa sarili. Nagkakamali ng mga desisyon sa buhay. Yung mga bagay na dapat mong iwasan, yung mga taong dapat mong samahan. Kung gusto mo talaga ng pagbabago sa buhay mo, ipagdasal mo, tapos kilusan mo. Balang araw mangyayari rin. Darating din yung isang umaga na maliwanag na. Bumangon ka dyan, ligpitin mo na yan, check out na tayo. So ayun na nga, maaga tayo nagising dahil last day natin. At ayan, si Sky hindi kumain kagabi kaya gutom na gutom siya na nag-aya si Jollibee. Tapos ayan, punta na tayo sa last na natin to, swimming. Dito tayo pupunta sa may Willis Rock. Sky! Sky! Video! Ika dyan, may ipis dyan.
Hey! Hey! Ayun mo, yes sir! Yes sir! Yes sir! Yes sir! Yes sir! Last day. Yan na. Hindi mo naman yan kung gaano kalinaw. Sir! Oh. Diba? Ah, Boracay yan. Oh. Yes, sir. So guys, magkukuha sana ako dyan ng video kaso nalaglag yung cellphone ko dahil mabilis yung pag-paddle. At ayan, tumalong kagad si kuya, akala niya hindi waterproof yung cellphone. Pero ayun, okay naman. Nakuha niya agad. Hindi naman ganun kalalim yung tiniganahan namin. At ayun, balik na tayo sa hotel para mag-prepare ng pagbalik natin ng Manila. Papakaitin ko na. So, mag-aayit muna ako ng aking malahibo sa paa. Dapat anong gawin? Matagal na itong ginawa. Ngayon ko naman gawa. Okay na guys. Balik na lang kami next year sa Boracay. So ayan, nandito na tayo sa Katiklan Port. May malapit na airport dito pero sa Kalibo pa kami pupunta. Dahil doon kami nakabook. At doon din na katira yung mga kamag-anak din namin. At yan, kain muna tayo ng lunch dito sa may sa may Rodolfos. Malapit lang yun dito sa sa Katiklan Port. Mura lang dyan. Tapos pabalik na kami ng Kalibo. At ayan, balik na tayo ng airport. Pero gabi pa tayo makaka-flight doon. Mga 8:30. Tapos yan, mahaba-haba yung namin dito. Yung pag-aantay namin dito. Sobrang init dito talaga. Kung tutuusin lang talagang dapat flight mo na bago ka pumasok dito. Kasi sobrang init talaga. Kaya ayun, kumastos ako. First gastos ko, 7-Eleven, makapunta lang dun sa aircon para magtambay kami ni Sky dahil hindi siya sanay ng napakainit, pawis na. At ayan, uwi na talaga siya kasi pagod na. Tapos di na ako nakapag-video dito. Hanggang dito na lang sa airport. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at salamat sa Lord, salamat sa kapatid ko. At naranasan namin to buong pamilya. Yung makapagbakasyon, makapag-relax, makalimot saglit sa problema na araw-araw. Para saan ba matatapos din ang lahat. Sing taas ng eroplano, sing lalim ng dagat, at sing lawak ng lupa. Mga pangarap natin, maaabot din natin yan. Basta, dasal lang, tiwala, galawan, araw-araw, laban lang. Mangyayari yan. Tiwala lang. Alam nyo ba, sa paglalakbay ko, naranasan ko lang magpatakbo ng 100 kilometro kada oras sa lupa. Lumipad sa himpapawid ng 40,000 feet above the ground. At lumangoy sa ilalim ng karagatan 5 meters below the sea level. Alam nyo ba, lahat yun kinakatakot ko. Pero hinarap ko. Hindi ako natatakot mamatay. Natatakot ako sa mangyayari sa akin. Totoo naman, di ba? Natatakot tayo sa aksidente. Pero hindi tayo natatakot na maramdaman ang bilis ng takbo ng panahon. Natatakot tayo sa matataas na lugar. Pero hindi tayo natatakot na makita ang kagandahan ng mundo. Natatakot tayong malunod. Pero hindi tayo natatakot na makita ang kagandahan ng karagatan. Kaya ikaw kapatid, kung anong kinakatakot mo, harapin mo yan. Kaya huwag ka matakot, magpatato ka na. Just direct message, Clay Tattoo Art Gallery, or sa akin main account na Clay Tats. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Please follow and share. Thank you.